Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Mukhang tuluyan ng magiging bahagi ng sandatahan ng Philippine Navy ang Project Buhawi or Building a Universal Mount for Heavy Barrel Automated Weapon Integration. Ayon sa impormasyong nakalap ni Bonsky PH sa ginanap na Philmarine 2025, nakatakda na itong pumasok sa unang yugto ng produksyon at planong i-deploy sa dalawang klase ng barko ng Philippine Navy, ang Andrada-class patrol boats at Tarlac-class landing platform docks. Inaasahang mailalabas ang unang mga unit sa taong 2026 at unang ikakabit ang mga ito sa mga barkong Andrada-class bilang bahagi ng patuloy na pagsusuri at pagsusubok. Sunod naman itong ilalagay sa mga barkong Tarlac-class, ngunit ang mas malawakang implementasyon ay nakadepende pa rin sa pagkakaloob ng karagdagang pondo mula sa pambansang pamahalaan para sa susunod na fiscal year. Posible ring gamitin ang Buhawi system sa labas ng Navy, partikular na sa Philippine Coast Guard sakaling aprubahan ito. Unang ipinakita ang Buhawi noong Mayo 2022 sa pagdiriwang ng ika-124 na anibersaryo ng Philippine Navy, kung saan ito ay nakakabit sa BRP Heracleo Alano PC-376. Simula noon, sumailalim ito sa masusing field trials upang mapabuti pa ang disenyo at matiyak ang tibay at pagiging maaasahan nito. Sa ngayon, positibo ang resulta ng mga pagsusubok at napatunayan ang kakayahan ng sistema kahit sa mahihirap na kondisyon sa kapaligiran. Kapag lubos na sinuportahan, tuluyan ang magiging isang ganap at operational na sandata ang Buhawi mula sa pagiging prototype, isang malaking hakbang tungo sa adhikain ng bansa na magkaroon ng sariling kakayahan sa depensa. Ang proyektong ito ay bunga ng pagtutulungan ng Department of Science and Technology, DOST, Philippine Navy, at ng Mechatronics and Robotics Society of the Philippines, MRSP, isang patunay ng husay sa lokal na inobasyon. Dagdag pa rito, ibinahagi rin kay Bonsky PH na kasalukuyang may 8 proyekto ng self-reliant defense posture na isinasagawa para sa Philippine Navy, katuwang ang DOST at ilang pangunahing universidad sa bansa, isang mas malawak na hakbang para sa pagbuo ng sariling teknolohiya sa depensa. Dumako naman tayo sa ibang balita. Napili ng PCG ang kumpanyang Aselsan mula sa Turkya upang mag-supply ng 230 mm na Remote-Controlled Weapon Systems, RCWS, na ikakabit sa Magbanwa-class na 77 metro na Multi-Role Response Vessels, MRRVs. Sa kasalukuyan, ang mga barkong ito ay mayroon lamang manually operated na 12.7 mm heavy machine guns o 0.50 caliber na baril na kailangan pang kontrolin ng tao mismo sa labas ng proteksyon ng barko. Kapag na-install ang 30 mm RCWS, ito na ang magiging pangunahing armas ng barko, isang makabuluhang pag-angat sa firepower at kakayahang makipaglaban kung kinakailangan. Ang 30 mm na cannon na mula sa Aselsan
kung saan malamang ang SMASH system ay mas makapangyarihan kaysa sa kasalukuyang 12.7 mm na heavy machine gun. Mayroon itong mas malawak na range, abot ng mahigit 5 kilometro, at mas malakas ang impact, kaya mas angkop ito sa pagtaboy o pagsira sa mga mabilis na bangka, drones o mga barkong agresibo sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ. Ang RCWS ay may electro-optical at thermal camera system, may kakayahang mag-auto-track ng target at nakamount sa gyro-stabilized system. Ibig sabihin, kahit gumagalaw o kumikiling ang barko sa alon, makakapanatili pa rin ang tamang target at magiging epektibo kahit sa gabi o sa masamang panahon. Dahil ito ay remote-controlled, hindi na kailangang lumabas ang gunners sa deck para gumamit ng baril. Ligtas sila sa loob ng barko, sa likod ng baluti. Mahalaga ito sa mga sitwasyong may barilan o agresibong kilos ng mga kalabang barko. Kaakibat ng modernisasyon ng buong Philippine Navy at Coast Guard, hindi lang ang PCG ang gumagamit ng Aselsan systems. Ang Philippine Navy ay gumagamit na rin ng Aselsan SMASH sa Jose Rizal class frigates at pinaplano na rin gamitin ang mas advanced na Gokdenis 35mm CIWS sa mga bagong corvette tulad ng BRP Miguel Malvar. Ang paggamit ng parehong klase ng armas sa Navy at Coast Guard ay maganda sa logistics. Iisang uri ng training, maintenance, at spare parts ang kakailanganin. Sa panahon na tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, ang pagkakaroon ng mas modernong armas ay magbibigay sa PCG ng kakayahang tumugon sa mga mapanganib o agresibong kilos ng ibang bansa sa dagat. Dahil civilian agency ang PCG at hindi military, kailangang malinaw ang mga protocol o rules kung kailan at paano maaring gamitin ang 30mm RCWS. Dapat ay naaayon ito sa batas at umiwas sa eskalasyon ng tensyon. Kung ihahambing, ang upgrade na ito ay parang pagpapalit ng simpleng flashlight sa night vision scope. Mas malayo ang abot, mas malinaw ang tingin, at mas ligtas gamitin. Sa pag-upgrade ng armas, umaangat rin ang kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang sarili nitong karagatan.